Pero ano po yung impression nyo na ni minsan hindi po siya nagpaunlak sa invitation ninyo sa Congress? Wala siyang respeto sa proseso. Mhm. And may pattern siya na hindi pagre-respeto sa proseso. Doon pa lang sa budget hearing, doon pa lang sa mga hearings noon sa 19th Congress sa Committee on Good Government and Public Accountability. And narinig din natin kanina yung NBI nung tinanong ko po na sumagot ba, ay nagpakita ba, sumipot ba si VP Sara doon sa pagsabina sa kanya sa NBI. 2 beses po siya sinapina. Tungkol nga po dyan sa issue ng threats na yan, dun sa video niya, pero hindi siya sumipot. So may pattern of disrespect sa institution at sa mga proseso ng mga institution itong Vice President natin. Isang indikasyon na naman yan of betrayal of public trust. Isang indikasyon po yan na hindi po siya karapat-dapat na manatili sa posisyon na yan as Vice President because you're expected to follow the law. You're expected to respect and follow constitutional processes. This is a constitutional process. And then the process before the NBI, that is a legal process. Abogada pa naman siya. Alam na niyan na dapat ay rinirespeto ang proseso. Yes, she can dispute. Yes, she can attack the processes. But yung respeto, at least ginagalang niya ang proseso na magpakita siya, sumsundin niya yung inisyo na nasabina ng NBI at galangin din niya yung pag-imbita sa kanya sa mga hearing before the impeachment proceedings or before the House Committee on Justice. Kung dahil ba ito sa tingin nyo ay disrespect talaga, tingin ng marami actually sa mga members ng House Justice Committee ay disrespect, dahil ba dito ay marami ding na-sway, kumbaga na turn off dahil sa ganyang behavior niya? Siguro, I think that's a factor na nakapagkumbinsi ng madali sa mga members at unanimous nga po. Nakikita nila na hindi naman ginagalang ng Vice Presidente ang proseso, na binibigyan nga siya ng all the opportunity to respond. Hindi niya sinusunod, hindi niya ginagawa. So that could be a factor. Aside from talaga namang tunay na meet yung threshold ng probable cause.